dear beloved, Boss Mike, Cervera. Nako, ito na mga kababayan, mahirap ito. LB, nandiyan ka na pala. Shoutout po sa inyo lahat, ha. Mga kababayan, ito na ang pinakahihintay ng lahat. Pasok! Sinasabi na kalabas na ng bansa ang self-confessed hitman ng Davao Death Squad na si Edgar Mato-Bato matapos ang pagtatago ng maraming taon. At sa interview sa kanya ng New York Times, meron siyang mga inamin. Umalis daw ng Pilipinas si Mato-Bato gamit ang passport na may ibang pangalan. Nako, anong pangalan kaya ginamit nito? Mga kababayan, natandaan nyo ba si Mato-Bato? Ito yung matagal na tong in-interview. Matagal na tong nagsisiwalat ng kung ano-ano. Na alam, may kinalaman daw siya sa pagpapaandar, pagpapatakbo. At ang mastermind dito ay si Digunyo. Isinabit na rin mga kababayan, yung anak na si Sara Duterte. Kita nyo naman sa kanyang mga sa kanyang mga sinasabi, lumalabas sa kanyang bibig na talagang si Sara gusto pumatay eh. Puro patayan. Yung alin? Yung mga nasa isip ni Sara eh. Ngayon mga kababayan, akala nga natin to Kicks TV patay na eh. Biruin mo, nakalabas pa ng bansa. Nako mga kababayan, eto na. Lumabas ba to ng bansa para pumunta ng ICC? Digong! Sara, Bongo ba to? Mukhang hindi nyo to nahanap Ngayon, problema nyo to na malaki. Mata ba to? Pasok! Nagpanggap din siya na isang hardinero. Pero daw tumulong sa kanya ng dalawang pare at hindi rin siya nakilala ng immigration kaya siya nakaalis agad. Ayon kay Mato-Bato, hindi na raw niya matandaan ang lahat ng kanyang napatay at tinapon dahil sa dami nila. Nako, grabe Grabe mga kababayan, Sa dami ng mga tinegi bambam, sa dami, self-confess ito mga kababayan na hitman ito. Oo, bumibeng-beng-beng-beng. Oo. At utos daw ni Digunyo. Si Digunyo daw ang nag-uutos sa kanya para bumibeng-beng-beng-beng. Oo. Nang kung sino-sino mga kababayan. Nako. Ito daw ay membro ng sinauna na grupo na tinayo ni Digunyo. Ano yun? Lambada! Yun, di ba? Yung lambada. Ito yung talagang OG ito sa Lambada Boys. Ano ang trabaho ng Lambada Boys? Nako mga kababayan, tumegi bambam. Tegi bambam dito, tegi bambam doon. Walang sisinuhin. Basta kaaway ni Digunyo, tegi bambam. Tegi bambam. Tegi bambam ng tegi bambam. Tuloy. Ayon sa ulat ng New York Times, sinabi ni Mato-Bato na higit 50 tao ang kanyang napatay para sa tinatawag ng Superman. Sino yung Superman? Putik na ngayon, super lolo na lang ngayon yun. Kung ang Superman na tinutukoy dito ay si Digunyo mga kababayan, hindi na ngayon Superman. Super lolo! 50 katao ang napatay daw neto. Grabe senior citizen na to, 65 years old, mga kababayan. Si Digunyo, mag-80 na. Pero buhay pa. Ganun talaga pag masasamang damo. Mahirap talagang mamatay. Mga kababayan, mahirap talaga mamatay eh. Tuloy. Code name daw ni dating Mayor Duterte. Sinesweldoan daw siya sa City Hall ng... Ayan mga kababayan, si Digong daw yun. Superman si Digong. Si Digong ang Superman na tinatawag nila. Ngayon, ano tawag natin? Super Lolo! Tuloy. Higit 5,000 piso. Nako, grabe 5,000 piso lang mga kababayan. Grabe, 5,000 piso. Saan? Sweldo sa City Hall. 5,000 piso. Pagka nakategi bambam, magkano? Iba pa yan sa natatanggap niyang sobre na may pera sa kada kanyang mapapatay. Nako, di sobre kapag ka, ako nagtegi bambam.
O, ito sobre mo. Ganon din ba kay Sarah? Mahilig talaga silang magmigay ng sobre? Oy, si Sarah, alam nyo na, sa DepEd, namimigay ng di sobre. Ano? Sobre. Sobre ng sobre. Oh, di ba? Tanong mo na lang kay TV, totoo, Diego. Nako, hindi ko kilala eh. Oh, mga kababayan, pansin ninyo, si Digong ganun din. Namimigay din ng sobre sa kada mategi bam-bam ng mga hitman. Di ba? Si Sara Duterte, namimigay naman ng sobre kapalit ng pagsang-ayon sa lahat ng pagmamanipula para manakaw ang pondo ng bayan. Grabe, no, mga kababayan, tuloy. Sinabi rin ni Matobato na kasama si Nooy Commission on Human Rights Chairperson Laila de Lima sa kanilang hit list. Nako, buti na lang talaga. Naging Department of Justice ito, Secretary, si de Lima. Naku, kasama pala to, ititigibambam nila. Paano kaya ito? Matobato. Ang tanong ko, kasi si Digunyo, mahilig yan siya muna mauna. Mauna bang titira kay Laila de Lima? Bago ititegi bambam? Ganun ba yon ang plano? Naku, pakipaliwanag kasi alam naman natin si Digunyo. Mahilig yan sa mahilig sa matatanda. Kung si Kibuloy, mahilig sa mga minor de edad, si Digong, mga kababayan, mahilig sa may edad. Diba? Yari ka, de Lima, kung hindi, naging biktima ka. Kasama ka sa mga listahan ni Digunyo. Oo, na mga natira. Tira! Tuloy! Nakatakda raw sana nilang barilin si de Lima na magpunta ito sa Laud Quarry sa Davao City. Naku, grabe, mga kababayan, babarilin daw talaga, there was no time to explain the other, suspected mass grave near where Mr. Matobato hid with his gun cock. Nako. He waited but de Lima never came. Nako! Hindi daw dumating kaya hindi talaga umubra na mabaril nila. Kung hindi, mga kababayan, wala nang de Lima. Nasirang de Lima na. Oo, ala-ala na lang siya. Wala. Imbestigahan ang mga mass grave ng DDS doon. Nako, kita nyo, mass grave. Grabe kasi talagang patayan daw. Ayon mismo kay Matobato eh. At saka nino, nilas Cañas eh. Dalawa, mga kababayan, yung nagsasabi at nagpaparatang kay Digunyo. Manap naman kayo ng mga ganito. Mga DDS na nandiyan dyan. Humanap naman kayo ng mga Matobato at ng Las Cañas na na magpapatotoo sa mga ibinibintang nyo kay Pangulo. Kaso, mga kababayan, mga kababayan, hanggang sa ngayon, mga kababayan, puro aligasyon lang eh. Tapos itinatanggi rin naman, di ba? Sabi ni Rocky, hindi pa naman napapatunayan, of course, hindi pa napapatunayan na gumagamit talaga ng droga si Pangulo. Pero yung mga DDS na mga gunggong at tatanga-tanga, abay, ipinipilit na adik si Pangulo. Kung mismo yung nagpalabas ng video, abay siya mismo nagsabi, of course, hindi pa napapatunayan na gumagamit ng pinagbabawal na droga ang Pangulo. Kita nyo, mga kababayan? Siyempre, tanga nga. Gagamitin kahit hindi totoo. Ganon. Tuloy. Pero hindi raw sila nakalapit kay de Lima kaya't hindi sila nagtagumpay. Nako, buti na lang hindi nakalapit kay de Lima, mga kababayan. Kung hindi, magiging ala-ala na lang. Ang tawag kay de Lima, nasirang de Lima. Diba? Kwento na lang. So, mga kababayan, eto ngayon yan. Nasaan na ba yun? Boss Mike, eto, mga kababayan. Ayan, si Matobato, siya ang nagtatago kasama mga aso. Ano pa? Yan, mga kababayan, daming aso, Sino kaya itong babae? Asawa? Ayan, nako, mga kababayan, may ebidensya. May ebidensya na si Matobato, mga kababayan,
abay nakaalis na talaga ng bansa, mga kababayan. Yan pa. Nako po. Oh. Ito siguro mga kababayan, no? May sasakyan, no? May sasakyan. FB ito, FB. Oh. Ayan, no? Nako. Mukhang nasa ano na, ICC. Mukhang nandito na mga kababayan sa ICC. Mukhang nagbibigay na ng kanyang testimonya para idiin, ituro, etong mga pasimuno ng patayan sa buong bansa. Diba? Hindi, kahawig niya. Mukhang ano yata ito, anak. Kasi kahawig ni Matubato tong babae. Oh, ano? Anak ko, mga kababayan. Ayan, mga kababayan, oh. Oh, may picture-picture pa talaga. Nako, may kinakabahan na dito, mga kababayan. Sa totoo lang, kinakabahan na yung mga betlog ng mga taong ituturo ni Matubato. Wala na, ayan na! Digong, oh, yung bata mo. Sara, oh, yung bata nyo, oh. Pupunta na ng ICC, oh. Mukhang doon na, oh. Doon na yan. Oh. Mukhang doon na yan na maglalagi at magbibigay ng kanyang testimonya para idiin kayo. Paano na to? So mag-iiyakan na kayo. Iiyak na naman si Bongo. Iiyak na naman si Bato. Mga iyakin eh. Sa bagay, kanino pa ba naman magmamana, mga kababayan? Magmamana kay Digunyo! Diba? Magmamana yan kay Digunyo. Hindi na, mga kababayan, kung maalala nyo nakaraan, dahil nga hirap na siya makakuha ng numero. Saan, mga kababayan? Makakuha ng numero sa boto, sa Davao. Ayun, mga kababayan, nagdrama. Anong ginawang drama? Iiyak na lang. Iiyak na lang. Nanghihingi ng awa sa mga kapitan na sana'y suportahan siya sa darating na halalan. Dahil nga, mga kababayan, ang numero ni Nograles sa Davao, iniwan na si Digunyo. Biruin nyo, lahat ginawa na nila estratehiya na na dapat si Baste, ang tatakbong mayor, naging busy na lang ni Digunyo. Bakit kanyo? Bakit? Gusto daw nilang masigurado yung pagkapanalo. Nagulat sila, mga kababayan. Bakit? Bakit? Nagulat sila na Nagulat sila, mga kababayan, na si Digunyo nasa baba, si Nograles nasa taas. Atay, mga kababayan! Yare! Yare! Wala na! Oh, di ba? Oh, so ano pa? So kasi ang plano nila, mga kababayan, kapag nanalo si Digunyo, ang mangyayari, mag-re-resign, papalit si Baste. Bakit magre-resign si Digunyo? Tututok na naman kay Pangulong Bongbong Marcos na manira. Manira ng manira. Yun ang plano. Kasi kapag naging senador, si Digunyo, kung inyong maalala, mga kababayan, si Digunyo nasa dulo. Ayaw na ng mga Pilipino kay Digunyo. Ayaw na nilang iboto. Bakit? Kasi nabuking, nabisto lahat ng gawain ng mga Duterte sa pangunguna ni Digunyo. Bistado. Diba? So, mga kababayan, hanggang dito na lang. Kita-kita na lang tayo mamaya. Muli, ako po ang inyong lingkod. Hanggang dito na lang. Mike Cervera po, laging nagsasabing, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.